Kumusta Spotify? Pasensya na kung medyo natagalan ang pag-update ko. Marami na kasing nangyayari sa buhay namin pareho ni Buddy. Mga kinakaharap na hindi basta-basta natatapos. Tulad ng mga nakaraang pakikipagsapalaran namin sa mga mahiwaga at mga kababalagan na nalampasan namin. Hinihiling ko ang pag-unawa ninyo. Dahil nahaharap po kami ngayon sa delikadong sitwasyon. Marami na nangyari. Marami nang nagaganap. Marami na kami nakakaharap. Kaya di kami masyado makapag-update. Kahit magkahiwalay kami ni Buddy ng lugar, siya ay nanganganib din. Balang araw, ikikwento din namin dito kapag pinalad kaming makaligtas. Anyway, simulan na natin ang karugtong ng kwento ko. Nung matapos kong mailigtas ang pinsan ko sa nilalang na siyang dahilan ng bangungot, umuwi na ako agad sa bahay dahil alam ko na ako na ang babalikan ng nilalang na yun. Kaya nga nang sinabi ng lolo maestro ko, naisip bata ang mga nilalang na yun at ginagawa lang nila itong libangan, ang paglaruan ng mga tao sa pagtulog. So alas 8 na ng gabi, nasa loob na ako ng kwarto. Tumawag ako kay Buddy at kinumusta ko sila doon sa Lanao. Pero may isinumbong siya sa akin. Bayaw, alam mo, nanaginip ako. Kasama ko yung isang maestro na ama ng mga pinsan mo. May babala siya na may mangyayari daw na dapat natin paghandaan. Bayaw, anong paghahandaan natin? Nababahala tuloy ako nito. Sa tingin ko kasi seryoso talaga yung bayaw. Seryosong sumbong ni Buddy sa akin sa panaginip niya. Buddy, may kinakaharap pa ako ngayon. Tsaka ko naalamin ang babala niyan kapag natapos ko na tong suliranin na nilalang na siyang may dahilan ng mga bangungot. Mabilis at matinik ang galaw nito at tuso din ito eh. Kaya niyang linlangin ang isang tao sa panaginip at ilalagay ka sa panganib o kapahamakan. Kwento ko kay Buddy. Hala, ganun ba bayaw? May nilalang pala sa likod ng mga masasamang panaginip. Kung ganun bayaw, dahil kaya nilang manlinlang, ibig sabihin, nagagaya din nila yung mga sexy na artista na pinagpapantasyan ako. Kasi minsan yun yung napapanaginipan ko eh. Tapos bigla na lang akong re-rapin na walang kalaban-laban. Umiral na naman ang pagkaluko-luko nito ni Buddy sa gitna ng seryosong usapan. Nung matapos na kami mag-usap ni Buddy, naghanda na ako sa aking pagtulog. Sinadya kong hindi magdasal. Kinuha ko ang saliko ko at isinuot ito. Nagpahid na rin ako ng X7. Pinaghahandaan ko ng gabing yun ang pag-atake ng nilalang na mapaminsala sa panaginip. At bago pa ako natulog, kumuha ako ng isang basong tubig na nilagyan ko ng konting asin. Inipan ko ito ng dasal at nilagay ko sa gilid ng aking kama. Nakatulog na ako na nang mapanaginipan ko na kasama ko daw ang buong pamilya ko. Masaya kaming naghahapunan nun. Nang biglang nag-ibang eksena. Mula sa dining room na masaya kaming nagsasalo-salo, ay biglang naging dumidilim ang paligid. Nakita ko lahat ng pamilya ko. Nakahandusay sa sahig na wala ng buhay. Hindi ko alam anong gagawin ko. Napaiyak ako nang makita kong sinapit ang pamilya ko. Biglang sumulpot sa madilim na sulok ang isang lalaki. Pamilyar at dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinaroroonan ko. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong ito. Hindi ko naisip na isa itong panaginip dahil pakiramdam ko totoo na itong nangyayari. Ngunit imbis na magalit ako sa lalaki na papalapit sa akin ay nagulat ako at natakot ako. Dahil ang lalaki na papalapit sa akin ay ang sarili kong ama. May hawak siyang palakol na may mantsana ng dugo. Pa! Bakit? Pa! Hindi ako lalaban sa'yo. Mahal kita. Dahil ikaw ang ama ko. Bitawan mo yan. Bakit mo nagawa ito sa sarili mong pamilya? Alam kong bawal sa batas ng Diyos ang labanan ng isang magulang. Kaya bitawan mo yan pa. Paatras ako na nanginginig sa takot nang makita ko ang aking ama na parang sinasapian ng demonyo. Paatras ako na paakad sa aming hagdan dahil paabante din ang aking ama na nakangiti. At sa bawat pagakbang niya ay iwinawasiwas niya ang palakol na may tumatalsik pang mga dugo na nakakapit dito. Nung makapasok ako sa kwarto, may malaking salamin akong nakita. At doon ako nakaharap. Pinikit ko ang aking mga mata. At nung pagdilat ko, nasa likod ko ng aking ama.
Ngunit dahil sa refleksyon ako ng salamin na kaharap, ang itsura ng nilalang na nakita ko ay hindi ang itsura ng aking ama. Di mo ako malilinlang! Hindi ikaw ang ama ko! Kaya umarap ako sa kanya at sinakal ko siya. Nabitawan niya ang palakol na hawak niya at paatras siya ng paatras na sinasakal ko. Di niya napansin na inilalapit ko na siya sa may hagdanan. Kahit ikaw ang may kontrol ng panaginip, di mo ako malilinlang. Alam kong pinaglalaroan mo lang ako. Kaya sige, makikipaglaro ako sa'yo. Bago ko pa man siya maihulog sa hagdan, ay madali niyang naipabago ang eksena sa panaginip. Naririnig kong umiiyak ang lahat ng pamilya ko. Napakadilim at nung biglang lumiwanag, natakot ako dahil nasa loob na ako ng kabaong at nakita kong binubuksan na ito ng aking mga kapatid. Umiiyak ito at nasa gilid ng mga kaibigan at mga kakilala ko. Lahat sila nag-iiyakan. Sumigaw ako, "Buksan niyo to! Huwag kayong umiyak! Buhay pa ako! Ano ba? Ma! Ate! Mga bro! Buksan niyo to! Buhay pa ako!" Pilit kong tinutulak yung takip pero di ko maitulak. Parang di din ako nakikita ng pamilya ko. Kalampag ako ng kalampag sa loob ng kabaong, ngunit nang biglang umalog ang kabaong, yung pakiramdam mong parang may umaakyat at di nga ako nagkamali. Nakapatong ang isang nilalam na panay tawa sa akin. Kinukutya niya ako. Parang gusto niya akong tuluyan dahil narinig ko may nagsalta na ililibing na daw ako. Hindi maaari ito. Kaya may ginawa ko. Hindi ko nasasabihin kung ano at paano dahil sagradong dasal na ito. Nasa labas na ako ng kabaong at yung nilalang ang nasa loob. Kinakalampag niya ang kabaong at gusto niyang lumabas. Nagkamali ka ngayon at inatake mo ako. Alam kong wala kang alam sa amin mga puting tupa. At isa pa sa panaginip ko to. Kung kaya mong kontrolin at takutin ako, diyan ka nagkamali. Dahil alam ko pa rin na may-ari ako ng panaginip na to. Kung pinaglalaroan mo ako, mas pinaglalaroan kita. Bago pa ako natulog, ay hinantay na kita. Kaya itong libing mo ang magbabalik sa iyo sa kadiliman na kinabibilangan mo. Pakisabi na rin sa mga kasama mo na hahantingin ko kayo kung makikita ko kayong umaatake uli ng tao. At dahil kontrolado ko ang panaginip na yun, inilibing ang kabaong ngayon habang yung salarin ng bangungot ay nasa loob. Pagkagising ko, ininom ko yung tubig na may asin at binuksan ko ang bintana. Inihagis ko sa labas hanggang sa mabasag ito sa ibaba. Pero bago ko ito hinulog, sinabi ko, "Huwag ka nang bumalik sa panaginip ko!" Ito ay isang pangontra laban sa mga nilalang na yun. Na huwag na umatake pa muli sa pagtulog. Yan ay tradisyon din ng mga puting tupa. Hanggang dito na lang at sana'y may natutunan kayo muli sa kwento na ibinahagi ko sa inyo. Sa muli kong pagbabalik, abangan niyo ang kakaibang kakarapin kong kababalagan na nangyari sa buhay ko. God bless sa inyong lahat. Kung meron kang storya na gusto mong ikwento, isend mo lang sa spookyfypinoy@gmail.com at maaari itong lumabas dito sa channel.